Okay, a blessed morning to everyone. So ako po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon at dahil sa kanyang biyaya at muli tayong pinagtipon-tipon sa araw na ito upang makapakinig ng kanyang salita. So ako rin po ay nagpapasalamat sa kabila po ng nararanasan natin itong community lockdown. So it's a very good chance for us to take advantage of this to learn more about the words of God. So sabi nga ng Panginoon, whether good or bad, so we have to be thankful because there is good behind of it. Okay, so ito po ay ang kalooban ng Panginoon na sa mga panahon ngayon tayo po ay magpalakasan, na tayo po ay magkaroon ng mga reflections sa ating buhay upang mapatatag at mapalaki ang ating pananampalataya. So maraming salamat po sa inyong lahat at ako pala si Brother Joji. Okay, so sabi nga po naitakil na natin sa mga previous discussions natin about increasing our faith in the middle of this crisis, and also turning our fear into faith. So discuss na rin po natin about sa love, so pagmamahal sa ating kapwa. So ngayon po ay ang revelation lang po sa akin ng Panginoon is since naririnig po natin that nakasaad din po ito sa Biblia na the end times is coming. So nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So sa mga nakikita po natin sa ating paligid, sa mga nangyayari, simula nga lang po sa pagdating ng 2020 ay marami na po tayong mga pagsubok at marami na po tayong mga na-experience na mga hindi natin inaasahan, na it reveals that the power of God is in it. So ito po yung mga signs na the end times is coming. So bilang isang tao po na namumuhay sa ngayon, nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ay isa nga po dyan na naririnig natin is about repentance. Okay, so we should repent. Okay, ito nga tinatawag na, sa Greek word is metanoia, which means that to change our mind. Okay, to set our mind, to change our thoughts. Okay, so these are repentance. So bago tayo mag-repent, okay, so marami po nakapaloob dyan regarding sa repentance. So isa nga po dyan, bago tayo mapunta sa pagiging repentance, kailangan po tayo magsisi at mag-confess ng ating mga kasalanan. So ito po yung ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito, at tungkol po sa ating mga kasalanan. At ang tanong po dyan is, mapapatawad pa ba tayo ng Diyos sa kabila ng nagawa nating kasalanan? At isa pa po ay galit ba ang Diyos sa atin sa tuwing nagawa tayo ng kasalanan? Okay, so yan pa ang ating pagbubulay-bulayan. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful day, Lord God. And we thank you, Lord God, for each and every one na binigyan mo ng oras, Panginoon, na makapag-attend ng mga ganitong gawain, Panginoon, Lord God. Reach each and every one, Panginoon. Use me, Lord God, as an empty vessels, Lord God, of your word, Panginoon, Lord God. And hide us, Lord God, behind you, Panginoon. Let every word, Lord God, that I will discuss, Lord, is coming from you, Lord God. And Lord, let the Holy Spirit, Lord God, dwells in us, Panginoon. At ikaw, at ang iyong banal na Espiritu lamang, Panginoon, na magpapaunawa sa amin, Panginoon, ng aming pag-uusapan, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Lord God, we entrust to you, Lord God, our life, Panginoon. Your will be done in our life, Panginoon, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So pag tayo ay nagkakaroon ng kasalanan, feeling natin minsan parang galit sa atin ang Panginoon. Minsan naisip natin na parang
napakalayo natin sa Panginoon. Napakalayo at hindi natin siya mararamdaman. Marami nga po nagsasabi din dyan na ayaw nilang pumunta sa church dahil feeling nila na masusunog sila sa mga nagawa nilang kasalanan. So, sa mga araw na ito, pag-uusapan natin na kung mapapatawad ba tayo ng Diyos kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan at siya ba ay galit sa atin kapag tayo ay may kasalanan. So, imaginein mo, ilan na po ba ang nagawa niyong kasalanan simula nung tayo ay nagkaroon ng isip, nalaman mo kung ano ang tama o mali, at ibig sabihin, kunwari, sa isang araw, nagkaroon ka ng isang kasalanan, so sa isang taon, meron tayong 365 days. So, parang sa isang taon, meron kang 365 na kasalanan. So, kung i-times mo siya, multiply mo siya sa iyong edad, so ibig sabihin, libong-libo na pala ang nagawa nating kasalanan. Simula na nagkaroon tayo ng isip, nagkaroon tayo ng desisyon sa ating buhay. So, kung tayo pala ay nagkakaroon ng kasalanan sa isang araw na marami, so i-times mo siya sa edad natin, ibig sabihin, milyon-milyon na pala ang ating mga kasalanan. Diba? So, bakit tayo nagkakaroon ng kasalanan? Ang kasalanan ay namana natin to sa ating mga ninuno. Okay? Namana natin yon sa kay Eva at kay Adan na merong silang sinuway na kautusan ng ating Panginoon na about doon sa mansanas na ang utos ng Panginoon ay huwag kakainin, pero pinairal nila yung pagka-entice nila, yung last ng kanilang flesh, okay, upang kainin yung forbidden fruit na yun. Okay? So ang kasalanan ay may kaugnayan sa kasamaan. Itang pagnanakaw, pangangalunya, pagsisinungaling, pagbibisyo, pag-aaway-away, pagkainggit, galit, pagpatay, pagsamba sa Diyos-Diyusan, at marami-marami pang iba. Lahat tayo ay nagkasala. Ang sabi nga sa Romans 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." So simula nang nagkasala tayo, na-separate na yung tao sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan, kaya tayo na-separate. Galit ang Diyos sa kasalanan, kaya nagkaroon tayo ng separation. So hindi pwedeng magsama ang kasalanan at ang Diyos. Kaya nalayo ang tao sa Diyos. So diyan na nagsimula yung spiritual death. So lahat ng tao na namuhay dito sa mundong ito, simula pa noon ay kasala na. So walang taong perpekto. Kung mayroong mang isang tao na nakapunta dito sa mundo, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So lahat tayo nagkasala. Kahit ikaw na nanonood dyan, lahat tayo, kahit ako, nagkasala ako. Lahat tayo sa mundo ay nagkasala tayo. So wag mong sabihin na wala kang kasalanan. So lahat po tayo ay makasalanan. So maaaring meron kang mga kasalanan na nagawa noon na hindi mo malimutan dahil sa tingin mo sobrang madumi ka at hindi ka worthy sa harap ng Panginoon. Maybe sa mga panahon ngayon meron ka pa nagagawang mga kasalanan na hanggang ngayon ay hindi mo maiwan-iwan. So sa kabila ng lahat mong nakasalanan, lahat ng mga kalokohan na nagawa mo sa buhay mo, ang tanong, mapapatawad ba tayo ng ating Panginoon? So ang sagot po dyan ay opo, mapapatawad po tayo ng ating Panginoon sa mga nagawa nating kasalanan. Kahit ano pang klaseng kasalanan yan. Bakit tayo pinapatawad ng Panginoon kahit sobra tayong makasalanan? Simple lang, dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Sabi sa 1 John 1:9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness."
ganyan ang biyaya ng Panginoong Diyos. Kayang-kaya tayong patawarin. Sa kabila ng pagkukulang mo sa Kanya, kahit hindi mo siya pinansin, kahit hindi mo siya pinapansin, ilang beses mo siyang nireject, ilang beses mo siyang binigo, ilang beses mo siyang iniwan, ilang beses mo siyang sinaktan, but still, kayang-kaya kang patawarin ng Panginoon sa kabila ng ginawa mong yan. Patatawarin ka niya at lilinisin ka niya sa lahat ng ginawa mong kasalanan. Pag nilinis ka niya, walang matitira ng kahit na ano. Lilinisin yan ng ating Panginoon. Patatawarin ka ng Diyos at kakalimutan niya lahat ng kasalanan na ginawa mo. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. So, meron tayong actions na kailangan gawin. Okay, so may kailangan tayong gawin, meron tayong actions, which is we have to confess. Kailangan mong i-confess yung mga kasalanan mo sa Diyos. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Sa Diyos ka nagkasala, kaya sa Diyos ka humingi ng kapatawaran. So, gaya nga po ng sinabi ko kanina, meron tayong actions na kailangan gawin. Okay? Pagka naghihingi tayo para upang patawarin tayo ng Panginoon, una dyan is kailangan natin mag-confess ng ating mga kasalanan. Okay? Kailangan natin magpakumbaba at sabihin natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan. So we have to confess our sins to the Lord. Okay? Hindi sa tao. Okay? So, sa Diyos tayo nagkasala, kaya sa Diyos tayo mauutisal. Okay? So, i-share ko lamang po sa Old Testament yung mga ginawa ng ating mga kaninunuan upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Noon po, nasa Old Testament, yung sinasabi po doon is kapag ikaw ay nagkasala, automatic po yan na ikaw ay mamamatay. Okay? Sabi nga doon po, for the wages of sin is death. Okay? So, bilang isang kaparaanan nung unang ng ating mga kaninunuan upang malinis sila sa kanilang kasalanan, nag-aalay sila ng hayop. Okay? So sa pamamagitan ng hayop na yun, merong tinatawag doon na inaalay na scapegoat. So ginagawa ng mga Israelita is ito ay binaburn nila. Okay? Tapos ang iba rin ay nililigaw nila yung scapegoat sa disyerto. So ito ay nangangahulugan na kapag nawala na yung naligaw na yung scapegoat doon sa disyerto, ay mawawala na rin yung kanilang mga kasalanan. So at isa rin po doon ay yung pag-aalay nila ng hayop, ng dugo ng hayop. So inaalay nila yung dugo. So kailangan pala kailangan nilang mag-alay ng dugo. Okay? But sa New Testament, okay, so hindi na po siya ginagawa. So ang tawag doon sa ganung klaseng pag-aalay is atonement. So sa pamamagitan ng dugo, ito ay nagsisilbing kapatawaran sa kapatawaran sa kasalanan ng isang tao. Sabi sa Hebrews 9 verse 22, indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. So ito po yung sinasabi dito sa Hebrews. So noong Old Testament, so nag-aalay sila ng malinis na hayop upang malinis yung kanilang mga kasalanan, pansamantala. Pero dumating na yung New Testament, hindi na hayop yung ginagamit para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ng isang tao. Kundi, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon na nasa langit, binigay niya ang kaisa-isang anak niya na si Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. So ito po yung tinatawag na the greatest sacrifice. So sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, tayo ay nilinis na ng ating Panginoon. So lahat ng mga ginagawa ng mga high priest sa Old Testament
ay ginawa na ng Panginoong, ay inako na ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa Hebrews 7:27, He has no need, like those high priests, to offer sacrifice daily for his own sins and then for those of the people, since he did this once for all when he offered up himself. Tinapos na po ng Panginoong Jesus ang lahat ng sacrifice na ginagawa po. Isa po sa sinabi ng Panginoon sa 7 last word is, it is finished. Ang ibig sabihin nun ay tapos na lahat ng mga paghahandog. So, ang sakripisyo niya sa cross ng Kalbaryo, ang pinaka-ultimate sacrifice para sa lahat. So, sa pamamagitan ng dugo niya, nagkaroon ng kapatawaran. So, minsan, ang akala natin, pagka nagkakasala tayo, ay nagagalit ang Diyos at lumalayo yung Diyos sa atin. Pero hindi po ganun. Tayo po yung lumalayo dahil nagigilty po tayo sa kasalanan natin. So, feeling natin, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. So, ang mangyayari, lalayo tayo sa Diyos. So, tayo yung lumalayo sa Diyos, hindi yung Diyos ang lumalayo sa atin. So, tayo, pag nagkakasala tayo, never lumayo yung Diyos sa iyo. Kapag ikaw ang nakakaisip at nakakaramdam ng mga ganitong klaseng thinking, hindi ito gawain ng Panginoon, kundi ito ay ang gawain ni Satanas o ng Diablo. So, yun po. Yun na, kapag nakakaramdam tayo ng mga ganitong klaseng thinking, ay hindi po itong gawain ng ating Panginoon. Kundi isa lamang po ang may gawa ng lahat ng ito kapag tayo nakakaisip ng mga ganitong klase. Sino po ba yung the father of lies? Walang iba kundi si Satan. So, ibubulong sa iyo ng Satanas na wala kang kwenta, masyado kang makasalanan, wala kang kwenta at hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Ito ay ang kanyang gawain upang mapalayo ka at hindi ka lumapit sa Panginoon. Dahil sa lahat ng mga ipapaisip sa iyo na mas lalo ka pang malayo. Diba? Sabi ko nga, he is a father of lies. Lulukuhin ka niyan. Lulukuhin ka sa isip. Ipaparamdam niya sa iyo na sobrang dumi mo, na napakawala mong kwenta sa harapan ng Panginoon. Which is mali. Hindi yan ang sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible is pagka nagkasala ka, lumapit ka sa Panginoong Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Basta i-confess mo lang yung mga kasalanan mo, patatawarin ka niya. Ganon kadali. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. So, hindi po galit ang Diyos sa'yo. Galit siya dun sa kasalanan. Okay, sa kasalanan na ginagawa mo, dun siya galit. Ang Panginoong Diyos, hindi siya lumalayo sa iyo kapag nagkasala ka. Ikaw ang lumalayo. So, para mas lalo nyo maintindihan, bibigyan ko yan ng isang example na parang yung isang ama, di ba, na meron siyang anak at yung anak niya ay nagkaroon ng cancer. So, yung ama, hindi naman siya magagalit dun sa anak niya. Magagalit siya doon sa cancer na pumasok dun sa kanyang anak. So, pag nagka-cancer yung anak niya, syempre yung anak niya, aalagaan niya. Ipapakita niya sa kanya yung pagmamahal niya, pag-aalaga. So, ganoon din po sa Diyos. Ganoon din po tao. Ang tao po ay mahal po ng Diyos. Ang galit ng Diyos dun sa kasalanan, hindi po sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. So, pag gumawa ka ng kasalanan, may consequence yan. Pero yung consequence na yon, ito ay ang pagpapakita ng Panginoon sa pagmamahal sa iyo. Kapag ang Diyos ay binigyan ka ng pagsubok, binigyan ka at inalaw ng Panginoon yon, ito ay pagpapalo lamang sa iyo. Ito ay simpleng pagtapik lamang sa iyo na kailangan mong gumising at kailangan mong i-acknowledge na merong Panginoon. Diba? Kung mababasa niyo po dun sa Luke
Luke 15 verse 11 to 32 about din po sa parable ng prodigal son. Kung mababasa niyo po yan, isa po siyang famous parable po. So lagi po nating tatandaan na meron po pangako sa atin ng Panginoon na tayo po ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay magsisi at talikuran kung ano man po ang ating mga kamalian, at wag na po tayong nagawa ng anumang klaseng kasalanan dahil po nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So paghawakan po natin ang pangako sa atin ng Panginoon na mababasa po natin sa 2 Chronicles 7:14, that it says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." So ito po ang napakagandang pangako po sa atin ng Panginoon, na tayo lamang po ay tumawag sa Kanya, na kailangan po tayo magpakumbaba sa ating mga sarili at tayo po ay manalangin at hanapin po natin ang kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin. At isa pa po dito, tayo po ay magsisi and we have to turn our wicked ways. Okay, turn away from the wicked ways. Okay, because the God is very faithful, that He will hear from heaven and they will forgive our sins and He will heal our land. So muli po, sa pagtatapos po ng ating discussion, ako po ay nagpapasalamat at binigyan niyo po ng oras na makapakinig ng salita ng Panginoon. So sana po ay na-bless po ang lahat at magsilbi po itong aral at maipamuhay po natin. So sana po maitanim po ito sa matabang bahagi ng iyong puso at sariwain po natin ang kabutihan ng Panginoon. So mahal po kayo ng Diyos at tayo po ay manalangin. Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat Panginoon sa natapos namin mga discussions, Panginoon. Lord God, nawa na ang lahat ng aming narinig, Panginoon, Lord God, ay aming maipamuhay, Panginoon. Lord, continue, Lord God, to show us the good way, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. At Lord God, hinaako namin, Lord God, na kami ay makasalanan, Panginoon, na walang ibang makakapagligtas sa amin kundi Ikaw lamang, Panginoon, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Lord God, at palakasin sa anumang uri ng temptation, Panginoon, na aming ang pagtagumpayan, Panginoon, ang anumang pagsubok, Panginoon, na dumaan sa aming mga buhay. Lord, muli, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay, Panginoon, at ito po ang aming samot na langit sa pangalan po ni Jesus na aming Diyos. Amen. God bless. God loves you.